Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Medyo malakas ang ulan, kaya pagpasensyahan nyo na po yung aking audio, yung sounds ko. Ngayon, narito po yung turbo nung ginawa po namin kahapon na Nissan Calibre. Yung nawala yung usok ng doon sa dipstick. Tapos metal stick pa po ng langis yun, di po ba? So yun ay nilagyan ko ng dalawang Aeropack super oil treatment at nilagyan natin ng any oil na 10W30 po na viscosity ng aming any oil na fully synthetic. Ngayon, nawala na ang usok noon, pero may nakita akong usok doon sa portion, dito nga sa may turbo, at ito na nga po ang kinalabasan. Putol na po pala yung kanyang catalytic converter dito mismo sa kinakabitan niya na to. Dito nakakabit yan oh. Parang ano na to, no? Parang flexible, no? So, parang flexible siya. Tapos, ito yung nakakabit na yan. Talagang putol na po siya. Nakadantay na lang na gano'n. Sige, medyo ikabit mo. Pakita mo. Ayan, pakita mo. Ayan, ganyan. Putol na po siya. Ayan, no? So, kaya pala malakas ang, ang usok doon sa may engine bay. Ang akala namin ay, yun nga, may problema yung turbo. Yun pala ay putol na to. At habang chinecheck natin yung mga problema, mga kapatid, itong magandang part dito De siyempre, putol na nga itong tambucho. Mahina rin ang power nito kapag ganito ang nangyari. Magkakaroon ka rin ng kabawasan doon sa power, doon sa torque ng iyong sasakyan, doon sa engine. At nung kinalas nga po ito, nakita namin na halos barado na rin pala yung catalytic converter. Kasi ang catalytic converter niya kakapiraso lang, parang hanggang dito lang. Ito lang yung catalytic converter niya at itong portion na to ay yung downpipe niya. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Hindi ko alam kung ito ba ay tinanggalan ng honeycomb. Yung catalytic converter parang honeycomb yun. Alam mo may honeycomb? Yung yung bahay ng mga bubuyog tapos doon sila nag-ano ng honey, di ba? So maliliit na parang screen yun. Dito nawala na. Pero pagdating sa portion dito, mga ganito kakapal, meron pa po kaming nakikita na honeycomb dito. At parang barado na rin siya. Kaya kung itatry natin, kumuha nga ng tubig lang doon, buhusan lang natin dito, tignan natin kung lulusot yung tubig. Ngayon mga kapatid, isa rin sa magbibigay ng blow-by sa inyong engine doon sa dipstick kapag ka po ang inyong catalytic converter ay barado. Kasi pwedeng bumalik yung usok na yon kapag ka nag-o-open ang iyong barbula doon sa kanyang intake tapos hindi na ilalabas ng husto yung exhaust gas. Pag umopen ngayon ang iyong barbula, bumabalik, nagpi-feedback po yung usok na dapat sana ilalabas sa tambucho, babalik ngayon doon sa loob ng iyong manifold yun. At kapag ka naman bumalik yung maruming usok na yon, pupunta din yon doon sa ilalim, doon sa makina mo, pwedeng yun ang dahilan din ng pag-usok doon sa suksukan ng dipstick. Pero pagdating dito sa Nissan Calibre po na, lakas na kulog. Pero pagdating po dito sa Nissan Calibre na to, ito po kasi ay talagang blow-by na, mga kapatid. Talagang, yung tinakbo niya kasi 273,000 kilometers. Yun nga lang, maganda yung langis na inilagay natin. Ginamitan natin ng super oil treatment, yung mahiwagang langis ni Autorance, at yung pong any oil na nandito po sa Autorance. So, dito ko ngayon maglagay sa ibabaw. Sige. Ayan. Lumabas ba kagad? Sige, taas mo. Mahina ang labas, no? Oh. Saka marumi. Ayan, lumalabas na yung mga dumi. Okay. So, yun mga kapatid, lilinisin na rin natin itong catalytic converter na to. Ito isang problema. Parang tanso Pansin mo? So, magkakaproblema kami dito kapag ito ay winelding dito. Hindi ako nakakasigurado na kapag naghinang tayo ng tanso dito, ay tatagal ang buhay nito. So, kailangan makabili ng original nito, maghanap tayo ng surplus. Kasi kung welding lang ng tanso natin, mukhang hindi ito tatagal. So, sa may-ari po nitong Nissan Calibre, ito po yung nakita naming problema. Dito po sa inyong sasakyan. Binaba na namin ito at inilagay ko sa vlog para doon sa sinasabi nyo na umingay ang turbo nyo kasi ang reklamo niya umingay daw yung turbo. Sa totoo lang, hindi po turbo ang umingay.
Para kayong yung mga motorsiklong maiingay dyan, ng mga nagre-racing-racing. Ganun kaingay po ito kapag ang inyong tambucho ay nasira. Pasensya na po kayo, pumasok na ako dito sa opisina kasi talagang malakas ang ulan. Yung bagyo yata, si Mirasol ba yun? So matindi. Yung ibinibigay niyang ulan, yung buhos ng ulan. Kaya ako sigurado, maglulubugan na naman diyan sa mga mabababang lugar dito sa Rizal. Cainta, Taytay, Marikina. Siyempre, kapag yung mga tubig na galing dito sa bundok, dito sa Antipolo, naku, pag dumaluhong yan, diyan sa mga lugar na yan, ang punta rin yan, diyan sa Pasig, sa Makati, sa Quezon City, patay na naman tayo. Eh sana, matapos na yung problema natin sa ganitong mga pagbaha at pag-ulan, ipaanod na natin yung mga walang yang magnanakaw muna sa ulan. Okay mga kapatid, ito po yung tanong ng isang subscriber ko po dito sa Autorans. Matagal na po pinagtatalunan itong tungkol po dito sa bagay na ito. Ang tanong po nung subscriber ko po na ito, sabi po niya, bakit ko daw sinasabi na masama ang epekto kapag inalis ang thermostat valve? Sinabi niya po sa akin na yun daw pong jeep nila na pampasada na laging nag-overheat, pero nung inalis na nila ang thermostat valve ay hindi na daw po nag-overheat. At madalas nga daw po na ang dalawang guhit lang yung nare-read nila doon sa gauge po, yung temperature gauge ng kanilang jeepney, yung pampasada nila, yung PUJ. Alam niyo mga kapatid, matagal nang pinagtatalunan ito eh. Kasi sa mga vlogs ko po, meron na rin akong na-vlog tungkol dito at meron ngang sumagot doon na mali daw yung sinasabi ko. At sabi nga niya, marami na raw siyang tinanggalan ng thermostat valve at hanggang ngayon daw ay hindi na po nag-overheat yung sasakyan na yun. Kaya yan po ang pag-aralan natin, ano po ba ang dahilan kung bakit ang pagtanggal mo ng thermostat valve ay magbibigay ng malaking problema sa inyong makina. Pero bago yan mga kapatid, lakas ng kulog no? Ipakita ko sa inyo, narito po ang ating Aeropack Super Oil Treatment. Ito po yung ginamit ko doon sa Nissan Navara na kitang-kita nyo naman, tumatalsik ang langis at ang lakas ng blow-by, no? Yung usok doon sa suksukan ng dipstick, nawala po yung talsik ng langis at saka po yung usok. At ang langis na ginamit ko rin po doon ay yung pong iSint na 10W30, yung viscosity. Pero alam nyo mga kapatid, hindi po sa lahat ng may problema sa blow-by ay pwede itong ating langis na ito, itong mahiwagang langis at itong ating iSint na Eni. Kasi kapag ka talagang grabing-grabe na yung blow-by niyan, baka hindi na po kayanin ito. Nagkataon, sinubukan natin dito sa Nissan Calibre at nakatulong naman po siya. Mga kapatid, kapag talagang aarali natin yung trabaho ng thermostat valve, konektado rin po ito, ang trabaho nito, doon po sa viscosity ng langis. Kapag po ang viscosity ng langis nyo ay sabihin na natin, mataas ang viscosity, 15W40, yan ay hindi pa mga fully synthetic. Sa unang start nyo sa umaga at cold start, mapapansin nyo sa inyong mga makina, medyo maingay yan. Hindi pa kasi kagad makaakyat yung malapot na langis na yan doon sa mga pyesa sa loob ng inyong makina para po i-lubricate niya yung mga pyesa na yan. Kaya may maririnig talaga kayong ingay. Siguro mga 3 seconds, 4 seconds, kapag araw-araw yung ginagawa yan at cold start. Yung 3 seconds na yon times 365 na araw sa loob ng isang taon, o ba, mahaba-haba din po yun na nagbibigay ng stress sa ating mga makina. Ngayon, ito po mga kapatid, i-example natin sa mga malalamig na lugar, tulad ngayon dito sa amin sa Antipolo. Hindi na nga kami naka-aircon dahil malamig po ngayon, bumabagyo pa. At dito sa Antipolo, mataas po yung lugar namin, kaya talagang malamig dito. Kaya karamihan ng mga sasakyan dito, sa umaga at cold start, malapot po ang langis niyan. Kaya kung gumagamit ka ng langis na ang viscosity niya, ay sabihin na natin na 15W40 na langis sa iyong sasakyan. Sa umaga at cold start, nagbabago yung viscosity nun. Mas malapot yun dun sa 15. Yung kasing 15 ang starting viscosity mo. Kaya lang sa sobrang lamig ng panahon, nagbabago yun. Pero siguro dito sa Pilipinas, dahil hindi naman katulad tayo ng ibang lugar, halimbawa sa US, sa Japan, or dyan sa Europe na talagang nagyayelo, so kaunti lang yung iaangat po nung viscosity na yon. Pero dun sa talagang mga nagyayelong mga lugar na sobrang lamig, apektado po ang langis dun. Kaya nga yung mga langis na nilalagay dyan, ang viscosity po ay nandun na sa 0W20. Yan po yung inilalagay na langis sa mga sasakyan
na halos talagang nalulubog po dyan sa yelo. At sabi ko nga po kanina, at cold start, nagbabago yung viscosity ng langis mo. Kaya po, sa sobrang lamig po talaga dyan, at negative po talaga yung kanilang temperatura, hindi ka pwedeng gumamit ng makapal na langis. Inuulit-ulit ko itong mga sinasabi ko na ito kasi konektado po ito doon sa trabaho ng thermostat valve. Ang thermostat valve, kailangan isara niya muna para siyang gate, para siyang gate valve, para siyang trap. Itatrap niya muna yung coolant. Ito, may coolant tayo dito. Ayan, EcoCool. Itatrap niya muna yung coolant na magpaikot-ikot lang doon sa makina at hindi muna lumabas papunta doon sa radiator. Yun ang trabaho ng thermostat valve kapag malamig pa. Kasi may ratings ang thermostat valve eh. Pagbili mo ng thermostat valve, may nakalagay na, meron ba akong thermostat valve dito? Ito. Pagbili mo ng thermostat valve, may ratings to, mga kapatid. At dito po, nakalagay sa kanya ay 87 degrees Celsius. Makikita nyo riyan. At 87 degrees, bumubuka na to, umo-open na po ito. Itong ating valve. Ano, may spring dito eh. Kapag nainitan ito at umabot na siya doon sa 87 degrees, yung nakatrap, nakulant doon sa loob ng makina, bubukas to. At pagbukas po nito, mga kapatid, lalabas na ngayon yung tubig na, yung coolant na natrap, papunta na ngayon doon sa radiator. At doon sa ibabaw ng radiator, pupunta doon yung coolant dahil may pump tayo, meron tayong water pump. Bababa siya ngayon doon sa cooling coil ng radiator natin. Meron tayong cooling fan eh. Di ba? Yung radiator pa natin, malamig sa ibaba, mainit sa ibabaw dahil galing yun dito sa thermostat valve. So, pagbaba niya ngayon doon sa radiator, lalamig siya. Kaya doon sa baba, malamig na yung coolant, papasok ulit sa makina. Napaka-importante po na yung pag-init at paglamig ng coolant natin sa engine, inalis mo ngayon yung thermostat valve. Na dapat, kapag nag-i-start ka sa engine sa umaga, hindi mo na ngayon tatravel yung coolant natin doon sa radiator, itatrap mo na dyan doon sa engine para ilang segundo lang, ilang minuto lang, iinit ka agad yung makina natin dahil mainit na yung coolant. Yan ngayon ang magpapanipis or magbabalik doon sa viscosity nung langis na inilagay mo. At certain temperature po, yung langis natin ay magtatrabaho siya kung ano talaga yung viscosity niya. Sabi nga nung nag-comment po doon sa vlog ko, minsan daw 2 guhit lang. Doon daw po sa kanyang temperature gauge ang nakikita nila, ang nare-read nila. Napakalamig nun. Pumunta ka na ng Makati, bumalik ka ng Antipolo, hindi man lang umiinit ang engine mo, ang coolant mo. Dahil nga naka-open, tinanggal mo yung thermostat valve, ikot lang ng ikot ngayon yung coolant mo, doon sa radiator, dumadaan doon, pinalalamig niya. Delikado po yun. Baka naman may magsabi sa inyo, Autorans, meron niyang mga langis na 15W40, meron pang 20W. Di ba makakapal yan? Opo, pero iyon ay nakadesign doon sa mga engine na dapat niyang paggamitan. Hindi lahat ng makina ay pare-parehas ng laki ng butas ng mga oil galleries. Mas maliit na mga makina, mas maliliit ang mga butas ng mga oil galleries niyan, pati yung mga dadaanan ng langis. Kaya nga, sa mga kotse, kadalasan, ang mga ginagamit po ng mga langis dyan ay itong ang mga 5W30 na viscosity. Kung ang langis mo makapal, na nakadesign yung engine mo sa manipis na langis doon sa mababang viscosity ng langis, sisirain niya yun. Kaya nga po, diyan po sa sa makina natin, mga kapatid, merong ECT diyan eh. Ano yung ECT? Electronic Coolant Temperature Sensor. Ang trabaho ng ECT na yon, sa unang start natin, pag malamig ang engine, yan po ay nasa open loop. Yung open loop po na yon, may mga naka-pre-programmed na po doon sa ECU na magtatrabaho yung ating makina na susundin niya lang yung mga nakaprogram na doon sa ECU. Hindi yan tatanggap ng feedback doon sa mga sensors, galing sa oxygen sensor, galing sa map sensor, hindi yan tatanggap ng signal doon. Sa iba pang mga sensors na magbibigay ng trabaho doon sa ECU. Kapag narating na ngayon, yung tamang temperature sa lalong madaling panahon ng ECT, magbibigay ngayon siya ng signal doon sa ECU natin para sabihin niya, oy, mainit na ako, pumasok ka na sa closed loop. At yung closed loop po na yun, mga kapatid, yun na yung magtatrabaho, yung ECU natin, na lahat ng mga sensors na nandun, kailangan magbigay siya ng feedback sa ECU para makapagbigay siya ng tamang air and fuel mixtures doon po sa ating makina at yung iba pang mga importanteng bagay. Paano kung tinanggal mo to? Kailan pa ngayon
magbibigay yung ECT natin ng signal na kailangan na siyang pumasok doon sa closed loop. Kasi nga po, malamig pa rin yung coolant mo. Merong certain temperature na yung ECT natin, inaabatan niya yun para mapagana ng tama yung ating computer. Inalis mo to. Ganun nga. Kaya yung iba, inalis yung thermostat. Bakit ganun? Ba't nanginig na yung engine ko? Bakit kapag ini-start ko sa umaga, mababa yung minor ko? Kasi inalis mo yung thermostat valve. So ngayon, yung ECT mo, nagluloko. Hindi siya makapagbigay ng signal. Kaya nga yung iba, lalo na yung mga Ford, kapag iyan ay nasiraan ng ECT, pag-start nila sa umaga, palyado yan. No? Tapos, yung usok nila doon sa kanilang tambucho, lalo na yung mga digasolinang Ford, mga EcoSport, mga ganyan, mga Fiesta, pag nasira ECT, pumapalya at mausok ng puti doon sa kanilang tambucho. Kasi nga, walang nagbibigay ng command. Even yung open loop, hindi niya ngayon matrabaho ng tama yung proseso. Hindi siya makapagbigay ng tamang mixtures. Kasi nga, sira yung ECT. Kung buo man yung ECT mo, tinanggal mo naman yung thermostat valve, magkakaroon ka rin ng problema sa trabaho ng iyong computer. Maraming nagagastusan, bilhin ng kung ano na ipinabibili ng mekaniko, kasi yung mekanikong gumawa, hindi niya alam ang trabaho ng ECT, hindi niya alam ang trabaho ng thermostat valve, hindi niya alam yung closed loop, hindi niya alam yung open loop, kung paano to yung proseso na yan nagtatrabaho sa ating sasakyan. So ngayon, pabili ng spark plug, pabili ng ignition coil, pabili ng mga sensors, kasi hindi niya alam yung problema, dahil pala doon sa pag-aalis lang ng thermostat valve, nagkaroon na ng problema. O kaya naman, sira nga yung ECT. Kaya importante po, sa ating mga pag-mekaniko, alam natin talaga yung pinaka-background, yung pinaka-kahulugan ng mga piyesang tinatanggal nyo at pinag-aaralan natin. Hindi dahil sa tinanggal mo yung thermostat valve, hindi na nag-overheat, syempre, tinanggal mo paikot lang ng paikot yung coolant natin dun sa radiator, hindi talaga yan basta-basta mag-overheat. Pero merong na-invalid na trabaho ng makina mo. Huwag mo nga alisin ang thermostat valve. Kung nag-overheat ang makina mo, hanapin mo ang problema. Hindi solusyon ang pag-aalis ng thermostat valve. Ito yung thermostat valve, mayroon siyang ratings na 87 degrees Celsius. Yun yung pinaka-temperature regulator mo. So doon siya na mini-maintain ngayon ng thermostat valve, yung temperatura doon sa engine mo, temperatura ng coolant, yan, mini-maintain niya yung 87. No? Nandun lang siya palagi. Kaya pag nagloko rin ang iyong thermostat valve, halimbawa, hindi siya ngayon nakaka-open ng maayos. Nagluloko to kasi mechanical to Hindi siya nakaka-open ng maayos, ayan, tataas din ang temperatura mo, pwede kang mag-overheat kasi nga nare-restrict naman niya yung flow ng coolant doon sa sistema, doon sa makina at papunta doon sa radiator. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autorans. Bago ko po tapusin itong aking vlog, shout out po kay Beans Windows, UPVC Doors and Windows. Yan, sa Montalban, Rizal. Si Kaleo Chavez po ang may-ari. Kaleo, may mga ipapagawa ako doon sa aming dako ng PNK. Sana pagbalik nyo, magsukat po tayo doon. May mga ipapaayos ako doon. At maging doon sa beranda, kapag tumutupad na po ng tungkulin, yung mga nagbibilang, ipapaayos ko po yung beranda para po maging maganda po yung ating dako ng PNK. Yan po sa amin sa Palmera Heights. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autorans. Magandang gabi po sa inyong lahat.